Ang sabi po sa Ecclesiastes 7:27 ay ito, "Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan." Iyan po ang layo ng bidyong ito, ang maiagapay ang pangangaral tungkol sa kaligtasan ni Dr. Peter Tan Chi, founder ng CCF, sa pangangaral ni Brother Eli Soriano ng MCGI. Unahin po natin ang pangangaral ni Dr. Peter Tan Chi. My friend, how did Jesus summarize the true meaning of being born again? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now, I want to share with you how to simplify the gospel presentation. If you don't have a lot of time, I call this the ABC of salvation. Are you ready to hear ABC? All right. A, admit you're a sinner. B, believe that God loves you and Jesus died on the cross for your sins. And C, confess, commit your life to Christ. All right, let's start with A. Everybody read. Admit you are a sinner. Everybody? For all have sinned and fall short of the glory of God. How many of you today are willing to admit you're a sinner? What's the problem if we're all sinners? Here's the problem. The problem of being a sinner is this. Everybody read. All wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Do you understand? The wages of sin, because you're a sinner, the word wages means something you deserve. You deserve to die. But the free gift of God is eternal life. Let's talk about the bad news first. Admit you're a sinner. Two kinds of death described in the Bible. Number one, the physical death. Let's read this. It is appointed unto men to die once. After this comes judgment. Appointed unto men to die once. Now, what's wrong with physical death? Because the Bible talks about another kind of death. Let's read. Revelation 21, verse 8. Everybody read this together. But for the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral persons, sorcerers, idolaters, and all liars, let's read, and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the... So what is the second death? Where? How do you call this place? Burn with fire and brimstone. What is B? After admit you're a sinner, you must believe God loves you and Jesus died on the cross. I love Acts 16:31. Let's read this. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your own household. 2,000 years ago, Jesus did the same. He loved you. What did He do? He took your place on the cross. Because righteousness, justice, is the cornerstone of God's government. You see, God is not only love. God is holy. God is righteous. God cannot tolerate sin. Sin has to be judged. Once you understand Jesus took your place and my place on the cross, He paid for it horribly, you now begin to understand the meaning of Jesus taking your place on the cross. And that, my friend, is the meaning of substitution. He took your place on the cross. C. What is C? You must confess Jesus as your Lord. You know, the Bible tells us in Romans chapter 9, verse 10, 9 and 10. Everybody read. Romans 10, 9 and 10. If you confess with your mouth
Jesus as Lord, believe in your heart, God raised him from the dead, you will be saved. With the heart, a person believes, resulting in righteousness. With the mouth, he confesses, resulting in salvation. Tonight, I want to give you a chance to confess Jesus with your mouth as your Lord and Savior. I'm going to give you a chance later on to make a public declaration that Jesus is your Lord and Savior. But before I do that, if God has spoken to you, you want to really understand, to experience being born again, I want you to pray this prayer with me, okay? Don't pray to me, pray to Jesus. And Jesus is listening to you. If you are willing to admit you need him, you're a sinner, and you want to be born again, make the best decision of your life. And what is that best decision? Confess Jesus as your Lord and Savior. Let's bow our heads and pray. And you follow after me. Lord Jesus, I admit I'm a sinner. I cannot save myself. I believe that you love me. You died on the cross to pay for all of my sins. Today, I repent from my sins. I come to you as my Lord and Savior. Change my heart. Change my life. Thank you for the forgiveness of my sins and the gift of eternal life. From this day onward, help me to follow and love you. With your heads bowed down, if you prayed this prayer and you want to publicly confess Jesus as your Lord and Savior today, wherever you are, why don't you quietly stand up? Praise God. Anybody else? Today, you prayed this prayer and you want to publicly confess Jesus as your Lord and Savior. You are standing up because you want to declare Jesus as your Lord and Savior. Now, don't stand up because others are standing up. You stand up because today you made this decision and you want to remember this. You see, today is February what? So mark this in your Bible. February 18 is the date that I was born again, because this date I declared Jesus as my Lord and Savior and I commit to follow him. Anybody else? It's never too late. If God is speaking to you and you're struggling, I suggest surrender to Jesus. Stand up. Don't be ashamed of him. Praise God. Anybody else? Wherever you are. If God has spoken to you, Jesus tells us, don't be ashamed of him, and he won't be ashamed of you. Good. Anybody else? All right. To those of you who are standing up, I want you to read these verses with me. Everybody, together. And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in his Son. He who has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. According to this verse, what has God given us? Eternal life. And where is this life found? In Jesus. Whoever has Jesus has what? Life. Whoever does not have Jesus does not have life. So my question, do you have Jesus today? Yes. All right, if you have Jesus, what do you have? Eternal life. What happened to your sins? Paid for. Forgiven. Praise God. All right, thank you. Sit down. Everybody sit down. Now, a bonus for all of you. A bonus for all of you. Read this together. Ephesians chapter 2, verse 89. For by grace you have been saved through faith. Not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one... Do you see how clear the Bible is? The Bible tells us by grace, the word grace means what? You don't deserve. That's the meaning of the word grace.
Gracia. You don't deserve it. If you deserve it, it's no longer grace. So you are saved. Notice the grammar. You have been saved. It's a certainty. For by grace, you have been. It does not say you may be. It says you have been saved. So today, either you are saved or you're not saved. How are you saved? By grace. Everybody read. For by grace, you have been saved through faith. So faith is God's gift for you to trust Him and His promises. Jesus promised to die on the cross to pay for your sins and to forgive you if you trust Him. Do you believe Jesus will keep His promise to you? Yes. You see, I claim the promise of Jesus to forgive me. I gave my life to Jesus years ago. And you know what? He kept His promise. He kept me to keep on following Him. Faith is real if you persevere. Faith is not real if you give up. Because that's not real faith. Remember, for by grace you have been saved, everybody, through faith. Not yourselves, it is the gift of God. Everybody repeat. Not. So the good news is this. You are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Let me repeat. We are saved by faith alone. But real faith is never alone. There's evidence. We've been studying the book of what? James. Change lives. Good works. So my friend, how do you know you are saved? There will be evidence. But you are not saved by good works. You are saved by grace. Amen? Hallelujah. Praise God. You know, many people skip verses 17, 18. But because I have 38 seconds to go, I will let you read the following verses. Everybody read. God did not send the Son into the world to judge, so that the world might be saved through Him. The one who believes in Him is not condemned. The one who does not believe has been condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. You know, the Bible is very clear. God did not send Jesus to judge the world. But He's going to send Him again to judge the world. But the first time, not to judge, to save us. And the Bible tells us, if you believe in Him, you are not condemned. Is the Bible simple, yes or no? Yes. Why do you complicate it, huh? Oh, another bonus. The one who believes in the Son has eternal life. The one who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God remains in him. You know, the Bible is so clear. If you believe Him, you'll obey Him. So obedience and belief are connected. The one who believes has eternal life. The one who does not obey the Son of God does not see life, but the wrath of God remains on him. My friend, I'm so happy that you came tonight. God bless you. To God be the glory. Mapapansin po ninyo sa pangangaral ni Dr. Tanchi, upang mapatawad sa mga kasalanan ay kailangan lamang aminin ng tao sa panalangin na makasalanan siya at magsisi sa kanyang mga kasalanan at mapapatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Hindi po ganyan ang paraang iniutos ng Panginoong Hesukristo. Upang ang tao ay mapatawad sa mga kasalanan, kailangang magsisi at magpabautismo siya. Magbasa po tayo sa Biblia. At lumapit si Jesus sa kanila at sila kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila
na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Iyan po ang paraang iniutos ng Panginoong Hesukristo upang mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Kailangan ang bautismo. At napansin po ba ninyo sa Gawa 2:38? Sa bautismo ay hindi lamang mapapatawad ang mga kasalanan ng tao, kundi tatanggap pa siya ng kaloob ng Espiritu Santo. Sa pangkalahatan, mapapansin po ninyo, kulang ang pangangaral ni Dr. Tanchi tungkol sa kaligtasan. Ang utos ng Panginoong Hesukristo na mababasa sa Mateo 28:19 hanggang 20. Ituro sa mga magiging alagad niya lahat ng mga bagay na iniutos niya sa mga apostol. Hindi po naituro ni Dr. Tanchi ang bautismo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Ngayon po ay pakinggan naman natin ang pangaral ng kapatid na Eli tungkol sa kaligtasan. Yun po ang gusto kong itanong, Brad Eli. Dito po ba sa dating daan, paano po yung sinasabi sa Ephesians 2:8-9? Sige po, basahin po natin, kapatid Dalus, Efeso 2:8. Sabihin natin sa screen. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Alam mo, kapatid na Melina, yung talata na yan, hindi naintindihan ng mga pastor na napakinggan mo. Huwag kang magagalit, ano? Yung salitang naligtas dyan, dapat alam mo, saan naligtas? Na ang nagligtas sa'yo doon, hindi yung gawa mo. Kaloob ng Diyos yun. Di natin magagawang maligtas tayo doon. Alin yung kinaligtasan mo? Na hindi dahil sa gawa mo, naligtas ka ron. Tataas mo lang naman 2:8 ang sinabi mo, 2:8 at 9, ano? Tataas ko lang sa 2:1 and 5 para maintindihan mo, kapatid. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sabi ng Biblia, binuhay niya kayo, sabi ng salita ng Diyos sa mga Kristiyano nung una. Kailan? Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at sa mga kasalanan. Nung tayo'y nabubuhay sa kasalanan, parang tayo'y patay nun Patay tayo nun, kapatid. 5:6 ng Timoteo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayan, yung mga nakabuyo sa kasalanan, kalayawan, mga patay ang tinatawag yan o kinukonsider yan na mga patay. Kaya lang sabi ni Pablo, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Tapos sa versikulo 5, bagaman tayo'y mga patay, pakinggan mo ito, kapatid, hindi ito tinuro sa iyo ng pastor mo. Bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay niya kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayun. Ano yung kaligtasang tinutukoy?
na sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng gawa, naligtas ka doon. Saan? Sa kasalanan. Yun ang first step of salvation. Mailigtas ka sa kasalanan. Tandaan mo kapatid ha, ang first step o isang pangunahing paraan ng pagkaligtas, maligtas ka sa kasalanan. Bagaman tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. Naligtasan sa kasalanan. Hindi nga gawa eh. Bakit gawa? Nasa kasalanan ka. Paano ka makakagawa ng mabuti? Nasa kasalanan ka. Sa biyaya ng Diyos, iniligtas ka doon sa kasalanan. Yun ang unang step. Pakinggan mo ha. Sa 1 ng Mateo, versikulo 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tamo, yun ang unang gagawin ni Kristo pagka nangaral na siya. Ipinaglilihi pa lang siya, sinabi na, siya'y manganganak ng isang lalaki, pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun ang unang step ng pagliligtas. Iligtas ka muna sa kasalanan. Pag naligtas ka na kayo sa kasalanan, ano ang makasunod? 6:22 ng Roma. Pakinggan mo ha. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay... Ngayong ligtas na kayo, laya na kayo sa kasalanan, naging alipin na kayo ng Diyos, meron kayong inyong bunga sa ikababanal. Pagkatapos mong maligtas sa kasalanan, dapat magbunga ka na. Ano ibubunga mo? Yung kabanalan, yung mabubuting gawa. No? Yun ang kasunod noon. Pagkatapos mong mailigtas sa kasalanan, patay ka, binuhay ka. Dahil sa kasalanan mo, patay ka, binuhay ka. Pagkatapos mong maligtas, maialis ka sa kasalanan, meron ka na ngayong, pwede ka na ngayong magbunga. Kaya ang sabi ni Kristo, yung sanga na hiwalay sa akin, hindi magbubunga sa kanyang sarili. Pero yung nakakabit na sanga sa kanya, siya ang puno ng ubas, magbubunga yon. At pagka nagbubunga, linilinis ng aking ama upang lalo pang magbunga. Basahin natin, no? Tas 15:2 ng Juan. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ayun. Pagka ikaw ay nagbubunga, nililinis ka pa ng ama para lalo ka pang magbunga. Ano ngayon yung bunga? 5. Doon din sa talata na yun. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat... Yung bunga, alin yung bungang marami? Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Ang nananatili sa akin, lilinisin ng ama para lalong magbunga. At ako'y sa kanya, nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Alin bunga? Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong, pakinggan mo kapatid, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung nakaugnay ka kay Kristo, di makakagawa ka. Yun ang ibubunga mo, yung gawain. Ano yung gagawin mo? Na siyang pinakabunga mo, na ikaw ay nakaugnay kay Kristo. Yung bunga sa ikababanal, yun yung mabubuting gawa. Basahin mo ang 2:10. Hindi kasi tinutuloy ng pastor na umakay sa'yo 2:9 lang ang singagawa sa'yo 2:8 hanggang 9. Hindi tinutuloy sa 10. Tutuloy mo lang, maintindihan mo Pakinggan mo kapatid. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa,
na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. God must save you from your sins, which is the first step of salvation. After you have been saved by grace from your sin, then you are expected to bear fruits. And what are those fruits? Those are the good work. Kaya kung itutuloy mo sa 2Gs, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen? Kaya kailangan ng mabuting gawa, kapatid, na tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. Tayo'y kanyang gawa. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa na mga inihanda ng Diyos ng una. Tapos sasabihin mo ngayon hindi na kailangan mabuting gawa, maliligtas ka. Mali. Kailangan mong gumawa, kapatid, para maligtas ka. Basahin natin ang, yan din. Diba? Basahin natin ang salita ng Diyos sa 2 ng Pilipos. Basahin natin ang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi pagpuspa ngayong ako'y wala, ay lupusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Meron kang gagawin para maligtas, sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Para maligtas ka, magtatrabaho ka, kapatid. Walang maliligtas na hindi nagtatrabaho. Para maligtas ka, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Para maligtas ka, gagawa ka. At yung biyaya ng Diyos, nag-uutos yun na gumawa. Hindi lang nila kilala yung biyaya. Biyaya lang biyaya. Grace, grace. Ano yung grace? Alam mo ba yung grace, Pastor? Alam mo yung grace? Eto, yung grace, nag-uutos yun tayo gumawa. 2:11. Basahin natin sa English. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tagalogin mo, Sis Luz. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaligtasan yung dala-dala ng biyaya na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid, banal. O di may gagawin ka, magbabanal ka, magpapakatwid ka, may gagawin ka. Marapat tayong mabuhay na mabuhay na may pagpipigil, matwid, banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. May gagawin and godly in this present world. You have to do something in order for you to be saved. And those things are those good works that God had before ordained that we should walk in them. 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly equipped or furnished unto all good works. Kung pag-uusapan lang yan ng harapan, liliwanag yan eh. Kasi ang mga pastor, malalakas lang ang loob magturo ng mali pag walang nakakaintindi. Dinadaya yung mga walang malay sa Biblia. We are saved by grace, not by works. This is the gift of God. That's true. We are saved from what? We are saved from the judgment in the eternal fire? No. The first step of salvation is to be saved from sin. And it is the grace of God that saves us from sin without doing any good work.
Because it is a gift of God. Pagmamahal ng Diyos sa tao yon. Na kahit puro masama ang ginagawa mo, kahit mali ka, sa biyaya niya, gusto ka niyang iligtas, alisin ka sa iyong kasalanan, gaya ni Pablo. Si Pablo, napakasamang tao. Yan tinatawag niya ang kanyang sarili, I am the chief. Sabi niya, I am the chief. 1:15 of the book of 1 Timothy. Basahin natin. It's a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Si Pablo pala ang chief ng lahat ng makasalanan sa mundo. I am the chief. Ang pinakamasamang tao ayon sa kanya. Pero nailigtas siya sa biyaya ng Diyos. Naawa ang Diyos sa kanya, tinawag siya. Nung matawag siya, the first step of salvation is to save him from his sin. He was forgiven. He was baptized. Baptism is the way of God to forgive your sins. The true baptism. After baptism, ang ginawa ni Pablo, naggumawa na siya ng aral ng Diyos. Sumunod na siya sa utos. Lagi na siyang sumusunod sa utos. Yun ang kanyang ginagawa daily in his life, is to follow the words and the commandments of God. Para sabihin mo, di na kailangan mabuting gawa. Napakalaking pagkaligaw yung kinakalat niyang mga pastor na yung galing sa Amerika. Kaya dito sinasabi ko lagi, kayo mga pastor sa Amerika, ang mission nyo, mission ng demonyo. Alisin ang tao sa gawang mabuti at ilibre. Bakit? Kasi biyaya naman ng Diyos ang kaligtasan. Kahit ano pa gawin mo, kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na Kristiyano, ngayong wala na ako, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. You have to work for your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation with fear and trembling. Bakit? Kasi ang Diyos ang unang-unang gumagawa ng mabuti. Tayo naman, we are co-workers of God. Tayo'y mga kamanggagawa ng Diyos. May gagawin ka. 3:9 ng unang Korinto. Sa English, ang sabi, we are laborers together with God. We are laborers together with God. We must labor. Let us read in Tagalog. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo'y kamanggagawa ng Diyos. Anong gagawin mo? Kung wala ka lang gagawin, ba't ka tatawagin kamanggagawa ng Diyos? Meron ng paggawa, galing sa Diyos yun May iba't ibang paggawa sa iglesia, sa totoong iglesia. Sa iglesia ng mga demonyo, wala ka namang gagawin dun Magpe-praise the Lord ka lang, papalakpa ka ng konti, ligtas ka na. Yun ang paniwala nila. Sa iglesia totoo, sa 12:6 ng unang Korinto, at may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. may iba't ibang paggawa sa iglesia. Kung nagtuturo sa kanyang pagtuturo, no? Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Ang ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. May iba-ibang paggawa Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, magbigay ng magandang loob. Ang nagpupuno, magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Ayan, bakit? Ang sabi sa 6, sapagkat yamang may kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung hula ay manganghula tayo, ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kaya, may iba-ibang gawain sa iglesia, kapatid. Hindi pwedeng walang gagawin. Ano ka? Magbubulakbol. Papasok ko sa iglesia, totoo, magbubulakbol ka. At maniniwala ka. Save ako by grace. Kaya ako, nakakaramdam ako ng sama ng loob Para sasabihin na, hindi na kailangan gumawa.
tayo nga ay kamanggagawa ng Diyos. Paano ka natawag na kamanggagawa? Wala kang ayaw mong gumawa. Kasi nga, wala lang kailangan gawin. Tanggapin lang si Jesus. Taas lang ang kamay, tsaka praise the Lord. Amen, 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 amen. Yan, ligtas na. Ganun. Ewan ko sa inyo. Sana naunawaan mo punto ko. Pag nagpatuloy ka ng pakikinig, maalaman mo. Naunawaan mo punto ko, kapatid na Melina. Maraming salamat po, Brad Eli, na naliwanagan po ako. Sana po kayo man ay naliwanagan din. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na kapurihan, magpakailan-kailanman. Amen. Salamat po sa Diyos.